Ilan sa inyo nandito last week? Pakitaas ang kamay lahat ng mga nandito last week sa ating part 1 on living a Christ-centered life. So last week, tinignan natin ang first two principles ng living a Christ-centered life na kung saan nakafocus tayo sa chapter 2 verses 6 and 7a na kung saan ang ating principle number 1 is complete surrender sa ating Panginoong Yesus. Kasi nga, impossible na si Jesus Christ ang sentro ng iyong buhay kung hindi ka nakasuko sa Kanya at hindi ka nagpapasakop sa Kanya. Anyway, sinabi naman ng salita ng Diyos na tayo ay nanampalataya sa Kanya, tinanggap natin Siya hindi lamang bilang Savior ng ating buhay, kundi bilang Lord ng ating buhay. Then, ang ating principle number 2 ay cultivated and constructed, na kung saan naka-highlight yan sa stability and growth, na kung saan ipinakita ni Apostle Paul ang images na doon sa word na rooted, pagkatapos yung ginamit niyang word na built up, so from agriculture to architecture, na kanyang ipinapakita na ang mga mananampalataya kailangan maging matatag at kailangang lumago. Ngayon naman ay pupunta na tayo sa principle number 3 and number 4. Verse 7b. Strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. So ano ang principle number 3 on living a Christ-centered life? Confidence in the faith. Bilang mga Kristiyano, hindi sapat na basta tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kailangan tuloy-tuloy tayong tumibay, kailangan tuloy-tuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. Ang pagiging confident sa faith ay nangangahulugan na tayo mismo nagtitiwala sa mga pangako ng ating Diyos, sa Kanyang katapatan, na kung saan ito mismo nakaugat sa ating Panginoong Hesus. Na kung saan hindi ka rin madaling maapektuhan at magduda sa mga panahon na ikaw ay sinusubok at hindi ka rin bibigay, lalo na sa mga impluwensya ng mundo at sa mga maling katuruan ng mga false teachers. So sa madaling sabi, kapag sinabi na natin ngayon na confidence sa faith, hindi ito isang pride. Ano ito? Ito ay pagtitiwala natin sa Diyos na kung saan ang Diyos mismo ang nagtatag sa atin upang tayo ay lumago sa Kanya. Tingnan natin ang verse 7b. Balikan natin ito. Ang sabi niya, strengthened in the faith as you were taught. Yung word na strengthened sa Greek, ang talagang pagkagamit dyan, tuloy-tuloy na pinalalakas. So, hindi ito one-time experience, kundi everyday na na-experience natin ang lakas na ito. At ang strength na ito, hindi ito galing sa iba, hindi ito galing sa atin, hindi ito galing sa mga self-help book, ito ay galing mismo sa Diyos. Yun ang itinuturo sa konteksto na ito ng chapter 2. Na ang lakas kung saan sa ating Diyos tayo humuhugot sa Kanya. So ang lakas na ito, kailanman hindi siya maubos-ubos. Amen po ba? Ngayon, tignan nyo yung kasunod. Ang sabi niya, in the faith as you were taught. Yung ginamit kanina, sinabi ko sa inyo, yung word na strengthened, tuloy-tuloy, at meron tayong pinagkukuhanan, pinaguhugutan ng lakas. Ngayon, sinabi niya rito, in the faith as you were taught. Ang pananampalataya, dito, kanyang itinuturo na hindi ito usapan sa personal feelings natin or sa opinion natin. Usapan rito ang pananampalataya. Saan ba nakalagay ang pananampalataya? Tignan nyo yung word, as you were taught. Sino nagturo sa kanila? Si Epaphras. Kanino natuto si Epaphras? Kay Apostle Paul. Saan nag-aral or saan na-meet mismo ni Apostle Paul si Epaphras? Nung nasa Ephesus si Apostle Paul, na kung saan nagturo ng 2 taon si Apostle Paul, everyday na tinuturuan niya ang mga bagong mananampalataya. At ang sabi ng Bible, na sa 2 taon na pagtuturo ni Apostle Paul sa mga bagong mananampalataya sa Efeso, ang buong probinsya
Ang sabi roon na ang buong Asia nakarinig ng gospel. At isa roon ay si Epaphras sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos sa paanan ni Apostle Paul. Umuwi siya sa kanyang small town sa Colossus at nagplant ng church. Ngayon, kung ano yung itinuro ni Apostle Paul kay Epaphras, yun ang kanyang itinuro sa mga tao sa Colossus. Kaya sinabi roon, as you were taught. So, ang kanilang pananampalataya hindi nakalagay sa kanilang sarili, hindi sa religion, kundi nakalagay mismo sa teachings ni Jesus Christ. Kay Kristo mismo nakalagay ang kanilang pananampalataya. Kasi tandaan ninyo, sinabi ng kanyang salita na sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng ebanghelyo, ng mabuting balita, tayo'y nagkakaroon ng pananampalataya. So, ang saving faith or ang dynamic faith, kailangan na marinig mismo ang kabuuan ng ebanghelyo ni Kristo. Kasi impossible naman ang palataya ang isang tao kay Kristo kung hindi niya alam ang katuruan mismo ni Hesus Kristo. Ngayon, kung titignan na natin ang kabuuan nito na itinuturo ng verse 7b, ang sound doctrine ay hindi siya optional, ito ay essential. Sa panahon ngayon, ang malaking problema ng church, maraming mga Kristiyano na hindi na sila interesado sa sound doctrine. Pag-usapan na ang teaching, maraming mga Kristiyano hindi na sila interesado. Usapang primary doctrines, binabaliwala ng maraming mga Kristiyano. Kung babalikan natin ang New Testament church, bagong mananampalataya pa lamang sila, araw-araw nag-aaral sila sa paanan ng mga apostol. At ano ang itinuturo? Ang kabuuan ng salita ng Panginoon, ang mga primary doctrines. Isipin ninyo, rooted na ang mga mananampalatayang ito, pero naiimpluwensyahan pa rin ang ilan sa kanila ng mga false doctrines. Kaano pa kaya ang mga mananampalataya ngayon na kaunti ang kaalaman sa salita ng Diyos? Kung titignan natin sa history ng church sa Colossus, ang isa sa mga nag-impluwensya sa kanila, ang Judaism, ang Jewish legalism. Itinuturo sa mga mananampalataya that time na kailangan nilang sundin ang mga Jewish laws patungkol sa food, mga festivals. Sinasabi mismo ng mga Judaizer, kailangan nyo pa rin i-practice itong mga ito. Pero sinasabi ng Apostle Paul, si Jesus Christ ang nag-fulfill niyan. At si Kristo ay sapat na. Kaya nga ang buong tema ng chapter 2 ng Colossus, Christ is enough. Sinasabi ng Judaizer, hindi enough si Jesus Christ. Kailangan ninyong sundin ang mga laws na ito. Kailangan ninyong sundin itong mga food restrictions na ito. Ang mga festivals na ito, kailangan ninyong i-practice pa. Sabi ng Apostle Paul, no. Christ is enough. Sapat na si Kristo. Ang kanyang finished work sa cross, ang kanyang ginawa, sapat na. Nang sino mang manampalataya sa kanya, hindi na mapapahamak. Pero sinasabi mismo ng mga Judaizer, hindi. Kailangan ninyo ang pagsunod sa law para kayo maligtas. Kailangan huwag niyong kainin ito para kayo ay maligtas. Ang daming idinagdag, ang daming itinuturo ng mga Judaizer that time at ilan sa mga mananampalataya sa Colossus ang siyang nai-impluwensyahan dito. Hindi lamang yon. Nung time na yon ay mayroong mga tinatawag na pag-worship sa mga angels. Tinuturo ito ng mga false teachers that time, na kailangan nyo mag-worship sa mga angels and mystical visions. Sa Colossians chapter 2, verse 18. Kasi sabi ng mga false teachers, para kayo mismo makalapit sa Diyos, kailangan dumaan kayo sa mga anghel. Di ba sa panahon natin, meron ding mga ganyan, para makalapit kayo sa Diyos, kailangan nyo ng ganitong saint, ganitong man of God. Pero ang sabi ng salita ng Diyos na tayo nakakalapit sa Ama dahil kay Kristo. Walang ibang pangalan. At nung tayo nanampalataya mismo sa Diyos, ibinilang na tayong mga anak. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos,
Huwag kayong mag-atubili na lumapit sa trono ng habag ng Diyos, kung saan kakamtan ninyo ang biyaya at habag sa mga panahong kailangan ninyo ito. So meron tayong access. Pero sabi ng mga false teachers, no, kailangan ninyo ng mga angels na siyang maglalapit sa inyo sa Diyos. At ilan na sa kanila ang naaapektuhan. Hindi lamang yon. Mayroong mga false teachers pa, isang grupo na tinatawag nating Gnosticism. Ano ang ano ang Gnosticism? Sinasabi nila ng mga Gnostic na ito na kailangan ninyo ng higher knowledge. Kailangan ninyo ng hidden wisdom. Ang sabi nila ay mas mataas ito kaysa simpleng gospel ni Jesus Christ. So kanilang isinasantabi ang gospel ni Jesus Christ. Sinasabi na Apostle Paul, hindi. Ang inyong pananampalataya, kaya kayo nananampalataya kay Kristo dahil narinig ninyo ang mabuting balita. At doon nyo inilagay kay Kristo ang inyong pananampalataya. Naturuan na kayo ng gospel. Naturuan na kayo ng mabuting balita. Pero merong mga pumapasok, sinasabi nilang, hindi yan sapat. Maaari sasabihin natin, okay, yan naman nung first century, so wala na sa atin yan. Wala na yung Gnosticism, wala na yung pag-worship sa mga angels. Pero sa modern context natin ngayon, meron katulad ng prosperity gospel. Madalas kong binabanggit ito at madalas ko talagang kinokontra ang mga prosperity gospel preachers. Bakit? Tinuturo nila na ang sukatan ng faith ay kung gaano ka kayaman, kung gaano ka ka-healthy, and materially blessed. So more on outward, sa dami ng pera, sa kalusugan, yun ang focus ng mga prosperity gospels. Ang batayan ng maturity sa kanila ay sa pamamagitan ng dami ng pera. Kaya para sa kanila, pag ikaw naghihirap na kung merong problema, tandaan natin na kapag may faith tayo, hindi ibig sabihin na obligadong ibigay ng Diyos ang lahat ng gusto mo. Kasi ang prosperity gospel, sinasabing dahil may faith ako, obligado si Lord na ibigay niya itong gusto ko. Hindi yun ang tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible na anumang hingin natin sa pangalan ni Jesus, sa kalooban ng Ama, hindi kung ano lang gusto ko, kundi lahat yan nakasala sa pangalan ni Jesus, at ito nga ba ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Hindi ito patungkol sa sariling gusto ko, kundi nakaayon ba ako sa kalooban ng Diyos? Naka-align ba ito sa salita ng Diyos? Hindi lang yon. Sa panahon natin, merong mga legalism. Ano ang legalism? Ang katuruan na faith in Christ plus good works plus rules equals salvation. Yun ay bumabangga sa teaching ng salita ng Diyos, na natanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ito ay grasya ng Diyos. Pero ang legalism ay nagsasabing, hindi sapat si Christ. Pero ang gospel ay nagsasabing, Christ is enough. Pero sinasabi ng legalism, actually, ang dami ngayon nagkalat na ganitong katuruan, faith plus good works equals salvation. Yun ay isang malaking pagmock sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Tandaan ninyo, sapat na si Kristo, ang kanyang finished work ay sapat na. Amen po ba? Kaya ang stand natin is faith alone, grace alone, in Christ alone. Ang kaligtasan ay grasya, natanggap ito sa pamagitan ng pananampalataya, at si Kristo lamang ang makapagliligtas, wala nang iba. Hindi lamang yon. Ang cultural relativism, ano ito? Naniniwala ito na lahat ng relihiyon totoo. Hindi lamang yon, na sinasabi nito na walang absolute truth. Yun ay pagkontra sa teaching ng ating Panginoong Hesus. Lalo na yung mga nagsasabi ngayon na lahat ng relihiyon totoo. Ang turo ng Panginoong Hesus, siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama liban sa Kanya. So napansin ninyo, wala nang iba kundi si Kristo. Si Kristo lang, wala nang iba. Hindi lang yan, sa panahon natin, tignan ninyo, ang mga impluwensya
sa panahon natin katulad ng self-help philosophies. Siguro, na-post nyo na yung mga ganito na mga filosofiya or mga pinanghawakan ninyo. Ano ba ang self-help philosophies? Example, believe in yourself. Wow! Yan ay self-help philosophy. Believe in yourself. Ngayon, sasalain natin sa salita ng Diyos, kailan itinuro ng Bible ang salitang believe in yourself. Maging sa mga Christian books na ituturo ang believe in yourself. Pero anong sabi ng Bible? Mangmang ang isang taong nagtitiwala sa kanyang sarili. Anong sinasabi ng Proverbs chapter 3? Trust in the Lord with all your heart. Ang pagtitiwala sa Diyos ay buo, hindi kalahati. Hindi 50% sa Lord at 50% sa akin. Hindi 90% kay Lord at 10% sa akin. Ang sabi ng Bible, with all your heart. Ano pa ang self-help philosophies? Positive thinking. Hindi nyo nababantayan, pinasok ang church ng ganitong mga filosofiya. Kaya napansin ninyo, sa mga susunod na pag-aaral, binanggit ni Apostle Paul ang mga walang kwentang filosofiya kung saan maraming tumanggap nung time na yon na niyakap nila na dapat hindi nila yakapin ang ganitong mga katuruan. Noon pa man yan, talamak na ang ganitong katuruan. Believe in yourself. Think positive or positive thinking. Mga kapatid, magkaiba ang positive thinking sa faith. Hindi dahil sa parang nakaka-attract ito. Actually naman, ang mga false teachers, ang galing talaga mag-attract. Noon pa man sinabi na ng salita ng Diyos. Napaka-subtle ng mga ito. At maraming yumayakap. Sino ba ang madaling tumanggap nito ng mga Kristiyano? Yung mga kaunti ang kaalaman sa salita ng Diyos. So, anong dapat natin gawin? Stand firm in the truth. Paano natin tayuan ang salita ng Diyos? Paano tayong maratiling matatag sa salita ng Diyos? Through studying Scripture diligently. Hindi lang basta't pinag-aaralan mong salita ng Diyos, kasama yung word na diligently dyan. Maging masipag ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay lifetime. Hindi ka pwedeng tumigil dyan habang may hininga ka. Naalala niyo sa Apostle Paul, nasa kulungan, nasintensyahan na siya. Ilang linggo na lang pupugutan ng ulo. Pero nung kanyang sulat kay Timothy, sa 2 Timothy, sinabi niya, pagpunta mo rito, dalhin mo ang aklat ko. How come ng isang tao na pupugutan na ng ulo, meron pa ring time na mag-aral, magbasa? Hindi ba dapat nandun na lang siya, nakaupo, nagmumukmok? Hindi. Dahil ang pag-aaral ng salita ng Diyos, lifetime. At hindi lamang yon, pag sinabi nating stand firm in the truth, reject false teachings. Hindi basta tinatanggap natin ang mga katuruan, kailangang i-test natin. Kasi alam niyo, kapag alam natin kung ano ang fundamental doctrines or ang primary doctrines, madali na lang natin malaman kung ano ang false teachings. Naalala ko nun yung isang speaker namin many years ago nung ako bagito pang pastor. Ang speaker na ito ay from US at meron siyang kaibigan na isang FBI at tinanong niya, paano mo nalalaman na ang isang pera ay fake? Simple lang ang sagot ng FBI na ito. Sabi niya, madali mo lang malaman na fake ang pera kapag alam mo kung ano ang totoong pera. Hindi nila pinag-aaralan ng fake na money, ang pinag-aaralan nila yung totoong pera. Dahil sabi niya, pag alam mo kung anong tunay na pera, madali mo na lang ma-recognize ang pekeng pera. Ganun din, pag alam mo ang tamang katuruan, madali mong ma-discern ang false teachings. Kaya napansin niyo sa Apostle Paul, yung kanyang ginamit, as you were taught. Intentionally na tinuruan ni Epaphras ang lahat ng mga mananampalataya. Kung pansinin ninyo, in the book of Hebrews, talagang intentional ang kanilang pagtuturo.
Meron talagang mga lessons doon. Kaya nga mapansin ninyo yung word na ginamit roon, elementary doctrines. Ito mga bagong panimulang aralin para sa mga bagong mananampalataya. So meron silang mga subjects na ituturo sa mga bagong mananampalataya. Hindi yung basta-basta na kung ano na lang ang ituturo, kundi alam nila kung ano ang dapat ituro, ang pundasyon ng pananampalataya. So kapag sinabi rin nating stand firm in the truth, hold to sound doctrine, pinanghahawakan mo ang tamang katuruan. Babalik ulit tayo sa statement ni Paul, as you were taught. So hindi lang basta alam natin ang salita ng Diyos, kundi pinag-aaralan natin, pinanghahawakan natin ito. Dahil dito, kung ginagawa natin ito, napoprotektahan natin ang unity mismo ng church. Sinasabi ng Bible, ang unity ng church, nagkakaisa sa pananampalataya, sa paniniwala sa salita ng Diyos, at hindi nila wine-welcome ang mga false doctrines. At kailangan mag-ingat mismo ang church ng Panginoon. Dahil ang number one na goal ng false teaching is to divide the church. Kaya nga sa simula't simula pa na naipanganak ang church ng Panginoon, ang daming gustong mag-impluwensya, kung titignan ninyo, sa Book of Acts at sa mga letters na Apostle Paul. Pagdidil ito sa mga false teachings kasi nga ang daming mga false teachers ang pumapasok sa church ng Panginoon. Kaya nadidivide ang church ng Panginoon. So napakahalaga talaga ng church, bantayan niya ang kanyang sarili sa salita ng Panginoon, sa tamang pangunawa sa salita ng Diyos. Kasi tandaan ninyo, kapag mali ang ating understanding sa salita ng Diyos, mali ang principle. Pag mali ang principle, mali ang application. So, nag-i-start ang lahat dyan sa tamang understanding sa salita ng Diyos. Then, pag tamang understanding, sigurado makakakuha yan ng tamang principles. Pag tama na ang principle, sigurado tama ang application niyan. Hindi nag-jump kagad sa application. Kaya nga nauuna, pag nagbabasa tayo ng Bible, anong interpretation nito? Dahil doon natin makukuha ang principles. At pag nakuha na natin ang interpretation, ang tamang interpretation at tamang principles, ngayon, meron ng tamang application. Alam na natin, i-apply ng tama ang salita ng Panginoon. So, napakahalaga na protektahan natin ang unity ng church. Tuloy-tuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya nga ginagawa natin dito sa church, book by book, ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Hindi kung ano-ano na lang. Hindi kung ano yung maisip ng pastor na ituro, yun ang ituturo. Hindi. Intentional natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga talaga na tuloy-tuloy tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At kailangan magbasa kayo ng Bible. Kailangan may kanya-kanya kayong Bible. Napakahalaga ng Bible. Kaya mga kapatid, kailangan may kanya-kanya tayong Bible at yung discipline natin everyday sa salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Last principle. Principle number 4. Celebration in thankfulness. Basahin muna natin ang verse 7c. And overflowing with thankfulness. Anong connection nito na nung sinabi ni Apostle Paul, ang overflowing with thankfulness, anong connection nito sa buhay na nakasentro kay Kristo? Unang tignan natin yung salitang overflowing or nag-uumapaw. Inihalin tulad dito sa isang ilog na umaapaw na hanggang sa pampang. Yun ang ibig sabihin ng overflowing. Ibig sabihin na lifestyle ng mga mananampalataya ang maging mapagpasalamat. At ang pasasalamat ng mga mananampalataya ay overflowing. Dito itinuturo ng salita ng Panginoon na ang pasasalamat natin umaapaw, ito ay isang lifestyle. So kailan nagiging overflowing ang pasasalamat natin sa Diyos? Kapag naunawaan natin na sufficient na si Christ, na sapat na si Christ, na ang kanyang finished work ay sapat na, then nag-uumapaw tayo sa pasasalamat sa Kanya. Kung nakita natin na ang lahat ay hindi natin deserve,
Katulad ng salvation, kapag nakita natin hindi natin deserve, then napupuno tayo ng pasasalamat. Naalala ninyo yung 10 ketong, yung may ketong na lumapit sa Panginoon? Sinabi nila, Jesus, mahabag kayo sa amin. So sabi ng Lord, humayo kayo. Habang sila ay humayo, ano nangyari? Nawala yung kanilang ketong. At ano ang sumunod? Yung isa bumalik kay Jesus. At pinuri niya si Jesus. Sinamba niya ang Panginoong Jesus. Isipin nyo, 10 ang pinagaling, pero isa ang nagpasalamat. Bakit? Maraming mga tao ganito. Kaya hindi overflowing kanilang pasasalamat kasi feeling nila deserve nila yun eh. Pero ang taong nag-uumapaw ang kanyang pasasalamat sa Diyos, alam niya na hindi niya deserve yon. Kapag nakita mo na hindi mo deserve ang salvation, hindi mo deserve ang blessing ng Diyos, then napupuno ka ng pasasalamat sa Kanya. That is overflowing na pasasalamat sa Panginoon. So dapat maging lifestyle natin ang maging mapagpasalamat sa Diyos. Ang pagpapasalamat kasi hindi yan nakabase or hindi yan nakadepende sa mga circumstances. Nakadepende yan sa finished work ni Jesus Christ. Kaya ang thankfulness ay isang spiritual safeguard para sa atin. Bakit ko nasabi na ito ay spiritual safeguard? Hindi na tayo nagiging reklamador. Hindi na rin tayo nagiging mainggitin. Hindi na rin tayo nakikipag-compete sa ating kapwa. Kasi lahat ng nasa sayo, na natatamasa mo, natatanggap mo, nararanasan mo, nagiging mapagpasalamat ka sa Panginoon. Kasi ang pasasalamat, ito yung pagpapakita na sinasabi mong, Lord, ikaw po ay sapat na. Ang ginawa mo sa akin ay sapat. Ang pagliligtas mo sa akin ay sapat. Hindi ito dahil sa ako'y mabuti, kundi dahil sa ikaw ang Diyos na mabuti. Ngayon, tignan ninyo, bakit sinabi ito ni Apostle Paul, and overflowing with thankfulness? Kailangan alam pa rin natin yung sitwasyon nila that time. Saan ba galing itong mga mananampalataya? Bago sila nanampalataya kay Kristo, sila'y mga pagano. Paano ba magpasalamat ang mga pagano at kailan sila nagpapasalamat? Ang mga pagano, nagpapasalamat sila, that time nagpapasalamat sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan kung sila ay umani ng sagana. Doon na sila nagpapasalamat sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At kapag panahon ng tagtuyo at umulan, doon lang sila magpapasalamat sa kanilang Diyos-Diyosan. Pag sila'y nagtagumpay, doon rin sila nagpapasalamat sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya kapag bigo sila, hindi sila nagpapasalamat. Pag natalo sila, hindi sila nagpapasalamat. Kapag mababa ang ani, hindi kumita, hindi sila nagpapasalamat. Pero tignan ninyo, anong sinabi ng salita ng Panginoon? Tignan natin, in Ephesians chapter 5, verse 20. Always giving thanks to God, the Father, for everything. Sa lahat ng bagay. So, ini-encourage mismo ni Apostle Paul na ang thanksgiving ay constant at comprehensive. Pag sinabi natin constant, always, lagi. Pag sinabi natin comprehensive, for everything. Hindi katulad ng mga pagano. Ang mga pagano, nagpapasalamat lang sila pag malaking ani. Pero ang mga mananampalataya, malaking ani, or walang ani, or kaunti ang ani, nagpapasalamat sa Diyos. That is comprehensive. Nagtagumpay o nabigo, nagpapasalamat sa Panginoon. That is comprehensive. Ganun ang pasasalamat ng mga mananampalataya. Constant at comprehensive. Lagi yan. Hindi yan nagmimintis. Pero bakit minsan hindi tayo nagiging mapagpasalamat? Dahil nga, bago tayo nanampalataya kay Kristo, ang principles natin ay ang principles ng mga pagano. Kaya minsan, yun ang nayayakap natin eh. Pag hindi tayo pumasa sa board exam, nagtatampo tayo sa Panginoon. At sinasabi natin, Lord, ba't hindi ako answered prayer? Ba't hindi nyo ibinigay itong hinihingi kong ito? Kaya hindi tayo nagpapasalamat sa Lord, bagkus ang ginagawa natin, sinisisi natin ang Panginoon. Ugaling pagano. Kapag hindi na-promote, nagagalit na sa Panginoon, nambe-blame ng ibang tao, ugaling pagano.
Kapag hindi nag-i-increase ang sweldo, nagagalit sa Panginoon, ugaling pagano. Pero ano ang principle ng mga Kristiyano? Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Usapan dyan, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, dahil sa finished work ni Jesus Christ, kaya ako nagpapasalamat. Yes, bigo man ako ngayon, pero dahil mayroon akong Kristo sa aking buhay, ako talaga'y totoong mananagumpay. Part na talaga ang kabiguan, part na talaga ang pain. Inalaw yan ng Panginoon dahil meron siyang purpose para iayos ako. Ang Romans chapter 8 verse 28, yung all things work together for good. Ang usapan dyan ay Christ-likeness. Na maging sa panahon ng kabiguan, ako'y magtitiwala sa Panginoon. Anumang yung mga bagay na inaayos niya sa akin, kung bakit niya inalaw yung bagay na yun, para ako ay mag-mature. So yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Pero anong focus natin? Yung katulad ng mga pagano, yung interpretation ng all things work together for good, ibang interpretation ng marami. Alam ninyo, madalas kasi ganito tayo, kapag nag-i-struggle tayo, ang prayer natin, Lord, tanggalin mo ako sa bagay na ito, sa sitwasyon na ito. Kailan tinuro yun ng salita ng Diyos? Ang sabi ng Bible, always giving thanks to God, the Father, for everything. Sa Apostle Paul, nung sinabi niya sa Philippians na maging mapagpasalamat kayo lagi sa Diyos, nasa kulungan siya. Yun ang sitwasyon niya. Nasa kulungan siya. Hindi niya sinabing, Lord, dapat naman ako sa inyo pero bakit mo inalaw na ako'y makulong? Nung siya'y pupugutan ng ulo, nasintensyahan siya nung panahon ni Emperador Nero. Nung si Paul ay pupugutan ng ulo at si Peter ay papako sa krus ng pabaligtad. Sinabi ba nila, Lord, naging matapat kami sa inyo, bakit hindi mo kami save? Ba't hindi ka mag-send ng angel para i-save kami? Alam nila kung ano ang principle ng salita ng Diyos. Ano man ang sitwasyon ng buhay ko, magpapasalamat ako. Ang ugaling pagano, magpapasalamat lang ako pag pumasa ako sa board exam. Magpapasalamat lang ako pag answered prayer na ako. Magpapasalamat ako kung inayos na ng Diyos ang pamilya ko. Magpapasalamat ako kung na-promote ako. Maglilingkod ako sa Diyos kapag natanggap na ako sa trabaho. Ugaling pagano. Ang ugaling Kristiyano, ang principle ng salita ng Diyos, ano man ang sitwasyon ng buhay ko, magiging mapagpasalamat pa rin ako sa Panginoon. At hindi lang basta thank you. Babalik ulit tayo sa word na ginamit, overflowing. Anong picture nun? Isang ilog na nag-uumapaw hanggang sa pampang ang tubig. Ganun ang pasasalamat. Kailan lang nag-uumapaw ang pasasalamat natin? Pag-answered prayer? Ugaling pagano? Kahit hindi ako answered prayer, kahit hindi binigay ng Diyos ang aking hinihingi, magpapasalamat ako sa Panginoon. Kahit hindi baguhin ng Diyos ang sitwasyon. Kasi madalas diba gusto natin, Lord, baguhin mo ang sitwasyon, baguhin mo ang sitwasyon. At magpapasalamat ako sa iyo, pagsisigawan ko sa maraming mga tao, Lord. Kapag tinugon mo na ako rito, what if di tinugon ni Lord? So hindi mo ipagsisigawan kabutihan ng Diyos? Alam ninyo, ang sabi ng kanyang salita, ang kanyang biyaya ay sapat. Anong context? Mayroong thorn in the flesh sa Apostle Paul. Ni-request niya sa Lord na sana tanggalin dito ni Lord. Pero hindi tinanggal ni Lord yung thorn in the flesh na yon. Sabi ng Bible, ito yung ginagamit ni Satanas na magpahirap kay Apostle Paul every day. Pero hindi tinanggal ng Lord. Anong sagot ng Panginoon? Ang aking biyaya ay sapat na sapagkat kung saan ka mahina, doon ako malakas. Kaya makita ninyo ang sitwasyon ng Apostle Paul. Kahit sa mga panahon na walang-wala, sa panahon ng kahubaran, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon na siya ibinigo, sa panahon na siya inasasaktan, nagpasalamat siya sa Diyos. Yun ang principle ng kingdom. So ano dapat natin gawin? Cultivate a grateful heart.
Hindi lang ito basta thank you kapag may blessing, kundi isang habitual posture ng ating heart. So, ibig sabihin, nagpapasalamat tayo sa Diyos every day. Every day. Paggising mo ng umaga, magpasalamat ka. So, ang pasasalamat natin ay ongoing, overflowing. Hindi ito limitado sa particular moments, kundi sa lahat ng sitwasyon ng aking buhay, nag-uumapaw pa rin ang pasasalamat ko sa Panginoon. Binigo ako ng ibang tao, papasalamat ako sa Lord dahil inaayos niya ang aking heart at pinag-grow niya ang aking patience sa aking kapwa. Sinasaktan ako ng ibang tao, magpapasalamat ako sa Diyos. Bakit? Tinuturuan ako ng Diyos na mag-grow sa pagpapatawad ko sa aking kapwa. Marami mahigpit na pagsubok. Binibigyan ako ng Diyos ng lakas para ma-overcome ko ang mga bagay na ito. Maraming naninira sa akin, inaayos ng Lord ang aking heart para hindi ako maging bitter. So ang lahat ay para sa ikatututo ko, ikalalakas ko, ikatatatag ng aking pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mahalaga sa atin na tignan natin ang mga blessings ng Panginoon maging sa mga trials na pinagdaraanan natin. Kasi alam ninyo, madalas itong iniiwasan natin kaya hindi tayo nagiging mapagpasalamat Tinitignan natin ang mga trials na ito ang magpapabagsak sa akin, ito ang sisira sa akin. Pero tandaan ninyo, ang gratitude ay hindi patungkol sa pag-ignore natin sa mga difficulties. Hindi tayo in denial sa sitwasyon. Pero ito ay isang choice na nagsasabing, sapat si Kristo, sapat ang Kanyang biyaya. Kaya ako nagpapasalamat sa Kanya. So nawa, ang buhay natin, laging si Kristo ang sentro nito. Sa panahon ng kabiguan, nakasentro tayo kay Christ, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Sa panahon ng tagumpay, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang Kanyang biyaya ay patuloy niyang ipinaparanas sa akin. Nawa, tayong lahat ng mga mananampalataya dito sa New Life, si Kristo lang ang sentro ng buhay natin habang tayo'y nabubuhay. Amen?